Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 16 to 22. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Parang may something dito sa card ko. General reading tayo ha. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, pinupunasan lang natin yung card. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang pagbabago ng buhay nyo, nasa sa inyo pa rin. Tingnan natin energy mo, Aries. Energy ni Aries this week, please show me. Okay, energy mo this week. So nakita ko naman sa dito masaya ka. Kasi why? Makakaramdam ka na kumahal sa isang babae. Pero may isang lalaki kasi dito. Maring vice versa, ganyan. Yan. There's a satisfaction. Handin yung situation na you feel love, mga kasiyahan. You feel stable and you feel strong dito sa situation mo. Parang nandito ka sa point ng buhay mo na nagkakaroon ng renewal or may mga abundance na parating o you feel abundance, mga ganong situation. May mga sitwasyon na magkakaroon ng mga development, ganyan, sa iba sa inyo. And then, may mga may mga pasasalamat. Maybe handun yung nagpapasalamat ka or you're thankful na sa ibang tao or someone magte-thankful sa'yo, ganyan. Or thankful ka na kahit pa paano, there's a blessing na natatanggap mo sa pang-araw-araw mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Masaya naman. Kumbaga, satisfy ka in what you have, material and spiritual. Yun, may mga emotional fulfillment situation sa inyo. Para na yung iba sa inyo nagkakaroon na, you feel harmony, ganun. Yung feel na fullness sa mga bagay-bagay. Yan ang nakita ko sa iyo. May mga renewal situation din kasi ako nakita. Yan, you feel strong. Parang may nagbago sa iyo. Ganun. Tingnan natin ang parating. Parating sa kanya. Ano parating kay Aries? This week po. Parating po kay Aries. Universe, pwede explain mo sa akin to. Ano po yun? Anong ibig sabihin? I-speed nyo na lang ha, baka iba sa inyo mainipin. Alam niyo yun. Alam niyo yun. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, hindi pa rin naman kasi mawawala yung yung feeling burden, feeling stress, struggle, ganyan. Hindi pa siya totally magtatapos. May mga burden ka pa rin, may mga hirap, o may mga daraanan ka pa rin, no? Na pagsubok sa buhay mo. Parating sa'yo, makakaramdam ka raw ng pagod. Kung maganahan din pa rin yung struggle sa buhay mo, no? Baka iba sa inyo, magiging busy kayo, no? May mga situation na parating. Universe, pwedeng explain. Teka lang. Parating sa iyo. Siguro sa iba sa inyo, may mga lakad or may tao na kakausap sa iyo from a distance. Ikaw ang kakausap or someone is kakausap sa iyo. Yun. Pwede nasa ibang baryo, nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya. Yan.
may distance, may taong kakausap sa'yo in a distance. Ikaw ang kakausap or someone. Or maybe na din yung may mga lakad ka, may mga malayo man yan o malapit na travel. And then also parating sa'yo, it's more on stagnant, kasi wala pa ako nakikitang big happen changes sa ibang aspeto ng buhay mo. May mga bagay pa na hindi pa nasasaayos, may mga bagay pa na hindi pa nababago o hindi pa nagkakaroon ng pagbabago. Nakakaramdam ka na nga ng pagod actually, Andun din yung sitwasyon na may mga biglaang magaganap o mangyayari sa buhay mo na bigla kang mag-uumpisang muli. Hindi ko alam yung what way eh. Pero you will back, yung iba dito, you will back from the zero. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Maaaring iba sa inyo is may mga tatahakin kayo na bagong landas, bagong career, bagong path, or may mga bagong decision making. May mga uumpisahan kayo maybe sa iba, or uumpisahang muli, or uumpisahan na. Kuhanin mo lang yun sa ito. May mga ganon. May malaking pagpapasya na magaganap o mangyayari or pagpapasyahan mo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May mga sa iba sa inyo may biglaan ka daw na makikilala. Bago. Biglaan lang siya. Biglaan lang to. Or maaring kung hindi siya is magkaka-interest ka sa kanya. Parang ganun ang nakikita ko dito. Or siya ang magkaka-interest sa'yo. Vice versa ha. Tingnan natin. Ano ang dapat iwasan? Ay, may nakita pala ako sa'yo na May nakita ako sa'yo na pwedeng magkakaroon ka ng disappointment sa isang tao na mas bata sa'yo. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, meron ako nakikita na hindi ko alam kung magpapadoktor or dental ka, pwede magpapalinis ka, magpapabunot ka, or may mga sitwasyon na kailangan i-repair, or pwedeng manakit yung ipin mo, or mamaga yung gilagid mo, pwedeng gano'n. May mga sitwasyon din ako na nakikita na medyo nagiging, ano tawag dito? Nagiging malubha o lumalala. May isang sitwasyon na lumulubha o lumalala, parang gano'n. O nandun yung napanghihinaan? Parang may mga ganong point. Halimbawa, ano bang pwede ko example doon para mas maintindihan? Halimbawa, meron akong karelasyon. Tapos, meron pa akong isang karelasyon. Parang inilalagay ko yung sarili ko sa kumunoy. Sabi ka di ba? Imbes na i-fix ko yung situation to choose one, lalo ko pang inilulubog yung sarili ko. Yan. Kaya lalong lumalala. O kaya yung halimbawa, yung mga pagkakautang o yung away, yung galit, pwede yun. Pwedeng lumalala. Basta may mga sitwasyon na may paglala, may paglubha, o may mga pagkasira situation, o yung panghihina, may something ganun. Ako na nakikita sa iyo. Kasi may mga sitwasyon, is more stagnant ka ha. May mga sitwasyon din kasi na wala kang magagawa. Wala kang magawa or wala kang magagawa. May mga ganun. Sa iba ha, tingin natin dapat iwasan. May mga point din sa buhay mo na hindi ka rin naman kumikilos. Parang bahala na siguro. Parang nandun ka na rin sa point. Bahala na. Dapat iwasan ni Aries. Oh. Okay. The King and the King. Dapat pong iwasan niya. This week po. May sinasabi pala na
papers and documents, baka may mga dapat kayong asikasuhin na kasi i-fix nyo na yun. Kung ako sa inyo. Kasi parang palagi, sa'yo ko ata palagi nakikita yun. O, dapat mong iwasan. Syempre, may panghinaan ka ng loob. Diba? Yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo or yung isa rin yung sa ano yun, no? Yung king. Yung mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yun, o being a weak, or maging weak ka. Syempre, handun din yung chaos, iwasan mo, yung ma-imbalance ka, magkaroon ka ng pagdi-disorganize sa mga bagay-bagay, pwede sa pera, sa relationship, in any situation in life, yung ma-overcommit ka in a situation na hindi nagiging maganda. No, iwasan mo, syempre, yung mga tao na unfaithful, or being unfaithful, liar, or yung mga taong liar, mga taong manggagamit, or manggamit ng tao. Tandaan nyo palagi tayong vice versa. Iwasan mo yun. Iwasan mo rin yung bahala na effect. Yan, iwasan mo yan. Iwasan mo yung pagdudahan, syempre, yung kakakayahan mo. No? Iwasan mo rin yung pakiramdam mo is parang may kulang. Pwedeng sa sarili mo, or pwedeng sa karelasyon mo, or pwedeng with something. Kumbaga, wag mong isipin na ganun situation, sabi ko nga diba, you need to fix, kumbaga kung kinakailangan. Iwasan mo yung hindi mo, syempre, yung is not to take care of yourself, ganyan, yung maging emotionally manipulative ka, yung mga galit, poot, yung being a moody, or magulo yung isip, kumbaga, yun din yun. Magkaroon ka ng blockage, or yung hindi ka magparaya sa isang sitwasyon sa buhay mo. Yun. Or yung mga taong ayaw magparaya. Vice versahan natin. Yung hindi ka rin maging aware sa feelings ng ibang tao, or yung mga tao na hindi sila aware sa'yo. Iwasan mo na lang, ha? Yung mga taong manggagamit o manggamit, ha? Yan. Yung mga tao na nahandyan lang sila para sa'yo dahil kailangan ka nila. Or ikaw, ito, yun ang iwasan mo. Kasi magbabak ano yan sa'yo. Para yung bumirang eh. No? Okay, tingnan natin. Love. Love is lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta love ni Aries? Yung ano rin magpabola or mambola ng tao, isa rin. Love ni Aries. Not being a wise, syempre. Yung hindi mo rin gamitin yung intelligence mo in a good way. Ay, baliktad pa. Ano po ito sa love? Ba, panalo Ganun. Kaloka kayo. Or vice versa, ha? Kitang-kita na, Siyempre, want to confirm. Okay, when it comes sa love. Aray ko. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, teka, ayusin ko pa ako. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, kasi kung tutuusin, dalawa to, no? Dalawa iba sa inyo. May third party. Ayaw niya kasi, ikaw o siya to, ayaw niya kasi pumili. Kung hindi mo man alam, meron siyang iba. Maybe they hiding, no? Handa yung betrayal, handa yung liar, dishonest, naging very manipulative itong tao na to. Sobra siya naging sneaky, sobrang sinungaling. Nagkaroon ng pag-aaway, ako nakikita sa inyo. And then, alam mo yun yung parang kahit na ang tagal, naging matagal kayo, or ang tagal na ng relationship nyo, or maging matagal man kayo nitong tao na to, sa nakikita ko dito, walang magbabago As in, wala. Mauuwi ka in a situation na magsisisi ka bandang huli.
kung kayo sa kahiwalay nito, it's good. Parang ate, para mo naman kami magkabalikan. Hindi naman, kasi ang kahihinat ninyo, yun, wala. Darating pa rin ikaw sa point na handun yung worrying, handun yung stress, anxiety, depression. Darating at darating kayo sa point na yun. Pa rin. Kasi alam mo sa sarili mo yung katotohanan. Alam mo sa sarili mo what's the fact. Nafe-feel mo yun, alam ko. No? Yun yung mga sa nagkahiwalay sa iba sa inyo. Pero ang sinasabi dito, pero kung titingnan ko dito, isa sa inyo nahahatak pa rin ng nakaraan. Pwedeng siya is nahahatak pa siya, or ikaw is nahahatak ka pa talaga ng relationship na ito. Naguguluhan siya, still burden, feel burden, nagkaroon ng mga pagbabago sa kanya. Kasi nakikita ko sa kanya, gusto niyang bumalik sa'yo. Gusto kanya kausapin. Bakit may ibang tao? Hindi pa rin yung hinihiling niya ito, minamanifest niya pa rin ito. May sinasabi siya na naghihintay siya, may hinihintay siya to connect, or maybe may hinihintay siya for something sa'yo. Yun, ang feeling niya, feeling lonely, feeling rejected, feeling abandoned itong tao na to, or vice versa, nandun sa point na yun sa nakikita ko dito. Well, hatak talaga siya na nakaraan. No, parang hindi ka pa rin niya makalimutan dito. Sa nakita ko, kung meron tong karelasyon sa iba sa inyo, maaaring nag-away sila. Or nahandin yung point na kapag nag-away sila, ikaw yung naiisip niya. Or kung wala naman siya connected sa iba, nandun yung sitwasyon na naguguluhan siya. Kaya hindi niya alam kung pero may paghihintay kasi. Kung ito is nag-mail na sa'yo o nag-contact na sa'yo, maaaring hinihintay niya yung reply mo, pwedeng ganun. O kaya naman kung hindi man hindi niya alam kung tatawagan ko ba siya, kukontakin ko ba siya, ite-text ko ba siya, or vice versa. Meron din kasi siyang nararamdaman na kaba, takot, parang ganun ang nakikita ko dito sa card. Nandun siya sa point na yon. Deillusioning, nandun siya, nagkakaroon siya ng anxiety or feeling emotions itong taon to, or vice versa, no? Yun. And then also, may gusto siyang marang gusto niya ng clarity dito sa sitwasyon they want clarity, or may mga bagay na may sinasabi siya na gusto na niya itama or i-correct. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship, ganun din naman sa relationship. Maaring there's a third party ako nakikita sa'yo, or hindi mo man alam na may third party, may tinatago siya sa'yo. Pero, kung hindi mo alam, malalaman mo siya. Darating ang panahon, darating ang oras at pagkakataon, malalaman mo ang katotohanan. Yun ang nakikita ko dito. And then, sa iba sa inyo, maaring nandun lang kayo sa point na accept nyo, di ba? Na nagbubulag-bulagan lang kayo when it comes dito sa relationship na to. Pwedeng ganun. Iba sa inyo, nag-block na kayo o binilock mo o hindi mo talaga siya kinakausap. Tingnan natin, Aries. Huwag nyo ipilit kapag hindi nyo energy. Ang dami nyo energy sa mundong ito ano? Wala naman pangalan mo dyan. Okay. Aries. Makiramdam kayo pagdating sa love. Pwedeng isa sa inyo may nararamdaman pa rin sa isang tao, ganyan. Halimbawa, kayo, wala man third party sa iba, pero may nararamdaman pa rin siya sa nakaraan, pwedeng ano. Pero mayroon siya tinatago may nililihim siya actually. Ate, paulit-ulit, parang sinasaksak mo na ako, okay. Bahala kayo dyan. Sabi ka. Ay, ewan ko sa'yo. Okay, magkakaroon. Okay. Ano ibig sabihin, universe? Yung karelasyon mo mas bata sa'yo? No, sa iba sa inyo para mas bata sa inyo. Tapos sa iba naman sa inyo, may nakikita akong bata
1, 2, 3. Tatlo? Isa, dalawa, or tatlo? Bata. May nakita ko. Baka sa iba sa inyo may buntis or may mga anak. Pwedeng ganun. I-explain ko ha. Kung dalawa or tatlo ang anak nyo, ang nakikita ko dito, yung isa palaipon. Yung isa matalino. Yung isa mapagmahal. Kumaga malambing, ganun. Yun. Yung kung may buntis man dito, yung anak mo na yun, yung bata na yun, ang nakikita ko sa kanya, masyado siyang palabigay. Yung bata na yun. Okay. Dito sa sitwasyon mo ay, sabi dito, you need to save money. No? Magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo pagdating sa health, or sa iba is pagdating sa finances. Yun ang nakikita ko sa dito. Or you need to heal. No, you need to heal. Ibig sabihin, kung sa mga kinakain mo yan, maging mas ka sa kinakain mo, aware ka, kasi tataan niyo palagi, hiram lang natin yung katawan natin. Kung sa pera yan, may mga bagay na kailangan mo nang baguhin, may mga bagay o sitwasyon na kailangan na ng clarity, o nandun sa point na kailangan mo na mag-focus to make it real, magkaroon ka ng layunin, magplano ka. Kailangan sa'yo is isipin mong maigi or isipin mo in advance yung future mo. Ganun ang nakita ko dito. Think in advance. Sa iba sa inyo is makaka-receive daw kayo ng gift or tulong na magagaling sa ibang tao. Yan. Kung ano mang gift yan. Or ikaw ang magbibigay ng gift or ikaw ang magbibigay ng tulong. And then sa iba, may nakakita ako na celebration. Ganyan. Or sa iba, may mga getting together. Either close relationship, family unity, reunion. May mga surprise parties event coming within the 4 days, 4 weeks, 4 months. O pwede next year man yan sa iba. No? Yun na nakikita ko. May mga achievement. Hindi siya malaki yung achievement, pero there's an achievement coming sa buhay mo. May mga little goal achievement. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba may coming home. Pwedeng may ikaw ang uwi ng Pilipinas, ng probinsya, o ng ibang baryo, or someone is may coming home papunta sa'yo, galing Pilipinas, o kusang manggaling lugar na yan, probinsya, or ibang baryo. Yung may nakita akong gano'n. Bakit ganun? Okay. Sa nakikita ko sa ito, may tao dito na gusto niya ng closure. May tao na gusto niya ng union, gusto niya ng closure, gusto niya ng gusto kanya kausapin o gusto niyang makapagkasundo. Yan. Harmony. Yan. May taong ganun ako nakita. Maybe ikaw ito or siya ha. May taong ganun. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo, nakikita ko sa'yo dito, you're stagnant in a situation of two. Hindi ko alam in what way eh. Pero stagnant ka daw. Pwedeng when it comes sa relationship, dalawa yung relasyon mo. Kaya nakita ko yung stagnant situation, yun na nakikita ko sa iba. Kasi you're jungling. Kasi kung tignan mo ito, 2 yan, 2 and 2. Yun, ang nakikita ko sa dito. May mga sitwasyon na you still holding at hindi mo pa kayang i-let go or hindi ma-let go, let go. Yun ang nakikita ko sa iba sa iyo. And then also, yes, in the past, nagkaroon ng mga sad memories, nagkaroon ng mga broken promises, broken friendship, broken relationship, no?
sa nakikita ko. Kaya maaring itong tao na to, friend mo man yan, kaibigan mo man yan, kapatid mo man yan, or karelasyon mo man yan. Kaya maaring itong tao na to is gusto niya ng closure sa'yo, no? Yun ang nakikita ko dito. Or maybe this is you. May mga sitwasyon na, nagkakaroon ka na pag-evaluate. Alam mo yun, in-evaluate mo yung situation. May away. May gulo, no, sa nakikita ko dito. May gulo, may mga travel, or maybe you are thinking about something traveling, pero you feel sad, feel abandoned, feel rejected, may mga bagay na hindi mo kayang i-accept, andun pa rin yung you're still waiting. No, sa nakikita ko dito, nagkakaroon ka pa rin ng doubt or nandun yung situation mo na you look sa mga options in life, sa nakikita ko dito, you don't know how to proceed, yung iba sa inyo. If you take it action or not, nandun ka sa point na yun, deciding to stay or you want to go na. Nagkakaroon ng anticipation, Yung iba dito, maybe thinking about expansion ng mga bagay-bagay in life, maaring ganon. Or may mga sitwasyon na need to prepare or may ipiprepare ka, or may mga bagay na dinidiscover or may need to discover, pwedeng ganon sa iba. Sa nakita ko. Sa iba dito, there's a two partnership ako na nakita is sa'yo. And then also, sa nakikita ko rin sa'yo dito is, andito ka sa sitwasyon ang tagal-tagal na nagaganap sa'yo or maaring matagal na muling mangyayari sa'yo or sa iba dito, matagal ka na in a situation na you feeling trapped, you feeling stuck, hindi mo alam kung saan ka pupunta, handling yung mga frustration, nagkakaroon ka ng self-imprisonment, negative thought situation, na napofocus ka in a painful situations in life, maaring ganun. Hindi yung situation na siguro nakakaramdam ka rin na ng pagkayamot, pagkainis, sama ng loob. May mga sitwasyon na nagkakaroon din ng mga pagtatalo, no? May mga sadness, situation, magulo no? May gulo, tulad ng sabi ko, may gulo siya. Maaring nagkakaroon ng away o gulo when it comes to a family, o karelasyon man yan, kapamilya man yan, o nahandi nyo. May tao rin ako na nakikita dito na labis-labis ko magbigay. May tao ko nakita dito. Labis-labis siyang nagbibigay. Kahit na hindi na niya, parang hindi na niya nafufukusan yung beginning ng buhay niya. No? Parang okay lang kahit na mag-shatter yung ibang dreams ko basta para sa'yo. Parang ganun. Ano yun? Or maybe kung ano mang labis-labis yan, tataan nyo naman palagi na ang labis is masama. No? Nasa sa inyo pa rin yan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Universe, pwede explain mo sa akin. May kukuhanin ako Okay? May taong may sikreto. May mga paghihintay no? Ako nakikita. Expect the unexpected na may magkakaroon ka ng mga dissatisfaction. Sa iba sa inyo, there's an on and off action or hindi yung maraming tumatakbo na questioning sa isip nyo or iba sa inyo is feeling stuck or naghihintay talaga kayo ng sign. No? May mga paghihintay na nagaganap sa iyo. May nami-miss ka or someone missing you, no? So, iba naman sa inyo is, ang nakikita ko is, may mga marireminizing ka daw na alaala sa nakaraan. May moon ka, Dalawang beses na yung lumabas yung moon mo. So, okay. Medyo kung kayo is magkarelasyon, magkaiba talaga kayo ng ang layo nung agwat, nung edad sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, maaring connected ka sa same fire sign, Yun ang nakikita ko dito. And a water? Water din. Also, there's a moon Pisces din. Okay, so nakikita ko sa'yo dito is
may pagtulong. Ibig sabihin, tulad na sabi ko na, di ba, parang may tulong ako nakita sa iyo. Or may tao dito na magbibigay ng tulong or nag-iisip siya na tulungan ka, parang ganun. Or ikaw ito sa kanya, ha? And also, sa nakita ko dito, may tao dito na may lihim na nagkakaroon. May tao may secret kasi eh. May tao may secret siya kasi andun yung situation na parang nagkakaroon siya ng interesado, nagiging interesado siya sa iyo. Or ikaw ito sa kanya. Yun na ang nakita ko dito. Vice versa tayo. May taong palagi nag-iisip o iniilusyon ka sa nakita ko dito. Mayroon ka daw malalaman. There's a revelation or may biglaan kang malalaman na ikabibigla mo or ikakashock mo or something. Mabibigla ka. You will be shocked, sabi. Universe, explain mo sa akin to, Universe. Ay, nyank. Okay. Ibig sabihin, may tao talaga na gusto kang kausapin or gusto mong kausapin. Dito. Palagi kanyang iniisip. Itong tao na to, palagi ito nag-iisip. Tutok. Yun ang nakikita ko dito. Kung titingnan ko dito, maring may humingi siya ng tulong sa isang tao to connect sa'yo or nahando yung nagkakaroon siya ng self-pity or nagkakaroon siya ng pag-isolate sa sarili niya. Yung tao na to. LDR kayo, yung iba? Magkakaroon ng union, Magkakaroon ng union sa inyo, Ba may kasalan? Nakasal ka, Aris? Or may pupunta kang kasal? O may mga pag-uusapan kayo related sa kasal? Yun na nakikita ko. Or pwedeng anniversary, pwedeng ganun. O di wow. Diba? Arigato namaste, God bless.